Gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Daysan, tatakbong presidente sa 2028. At sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Yung nasa Mindanao 89% si Inday Sara. Ang pinakamalapit na kalaban, 1% lang. Ay, laban, wala talaga. Kaya, the only way to obliterate, to eliminate, to destroy the Dutertes is to bring him to the aid and to impeach Inday Sara, not only to remove her from office, disqualify her from running, and to bar her permanenteng tanggalin na ang kanyang karapatan na humawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan niyan, yung mga inihain doon sa bihig, ay wala naman talagang batayan yan. Unang-una, wala silang jurisdiction. At assuming na totoo yung mga kanilang mga reklamo laban sa Pangulong Duterte, dapat dito sila nag-file sa ating bansa sapagkat malusog ang ating hukuman. Para libo-libo na ang pinakulong natin libo-libo na ang nahatulan. Libo-libo na ang nakapending. Madalit sabi, gumagana ang ating hukuman. Bakit nila dinala sa iyo? Ang katotohanan, sapagkat talagang gaya na sinabi natin kanina, gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Daysan, tatakbong presidente sa 2028. At sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Yung nasa Mindanao 89% si Inday Sara. Ang pinakamalapit na kalaban, 1% lang. Ay, laban, wala talaga. Kaya, the only way to obliterate, to eliminate, to destroy the Dutertes is to bring him to the aid and to impeach Inday Sara, not only to remove her from office, disqualify her from running, and to bar her permanenteng tanggalin na ang kanyang karapatan na humawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ayan. Ito yung totoo na itong mga tao ilalatag nila dyan sa Truth Commission, walang pagkakataon. Meron silang pagkakataon na mag-hire ng demanda. Kung takot sila sa panahon ng Duterte na sinasabi nila, bakit dito sa administrasyon Marcos Jr., 4 na taon na sila, kalaban nga ng Marcos itong mga Duterte, di ka magkakampi sila, bakit hindi sila makapile? Kasi wala kayong kaso, wala kayong ebidensya. Kaya kayo lumika yung mga kalaban ni Duterte, itong Truth Commission, para gawin yung trial by publicity, paglilitis sa pamamagitan ng publisidad. Ang kanilang adhikain o layunin ay siraan ang mga Duterte. Paglalo gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Daysan, tatakbong presidente sa 2028. At sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Yung nasa Mindanao 89% si Inday Sara. Ang pinakamalapit na kalaban, 1% lang. Ay, laban, wala talaga. Kaya, the only way to obliterate, to eliminate, to destroy the Dutertes is to bring him to the aid and to impeach Inday Sara, not only to remove her from office, disqualify her from running, and to bar her permanenteng tanggalin na ang kanyang karapatan na humawak ng posisyon
sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan niyan, yung mga inihain doon sa Bihig, ay wala naman talagang batayan yan. Unang-una, wala silang jurisdiction. At assuming na totoo yung mga kanilang mga reklamo laban sa Pangulong Duterte, dapat dito sila nag-file sa ating bansa sapagkat malusog ang ating hukuman. Para libo-libo na ang pinakulong natin libo-libo na ang nahatulan. Libo-libo na ang nakapending. Madalit sabi, gumagana ang ating hukuman. Bakit nila dinala sa iyo? Ang katotohanan, sapagkat talagang gaya na sinabi natin kanina, gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Daysan, tatakbong presidente sa 2028. At sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Yung nasa Mindanao 89% si Inday Sara, ang pinakamalapit na kalaban, 1% lang. Ay, laban, wala talaga. Kaya, the only way to obliterate, to eliminate, to destroy the Dutertes is to bring him to the aid and to impeach Inday Sara, not only to remove her from office, disqualify her from running, and to bar her permanenteng tanggalin na ang kanyang karapatan na humawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ayan. Ito yung totoo na itong mga tao ilalatag nila dyan sa Truth Commission, walang pagkakataon. Meron silang pagkakataon na mag-high ng demanda. Kung takot sila sa panahon ng Duterte na sinasabi nila, bakit dito sa administrasyon Marcos Jr., 4 na taon na sila, kalaban niya yung Marcos itong mga Duterte, di ka magkakampi sila, bakit hindi sila makapile? Kasi wala kayong kaso, wala kayong ebidensya. Kaya kayo lumika yung mga kalaban ni Duterte, itong Truth Commission, para gawin yung trial by publicity, paglilitis sa pamamagitan ng publisidad. Ang kanilang adhikain o layunin ay siraan ang mga Duterte. Paglalo